Ayan. So, good evening sa iba. Ayan, lumagpas na tayo ng 100. So, mukhang okay na yung ating Zoom. Ayan. So, nasa number 3 na kami kanina, no? Ayan, dito kami nahinto. Then, suddenly, biglang hindi na makapasok yung iba, no? So, ayan. At least ngayon, okay na. So, review lang natin. Ito yung nating number 1. So, by the way, sa mga na-late, ayan, ito lang naman yung diniscuss ko kanina. So tonight, ang focus natin is more on numerical ability, word problems, no? So, yan, ito yung content ng numerical ability sa ating civil service exam, yung basic operations, number sequence, and word problems. Yung basic operations and number sequence, na-discuss na po yan ni Coach Leonaline and ni Coach Ryan, no? Last time and yung kagabi, tama? And kung hindi ako nagkakamali, nasa Google Drive na rin to. So nakita ko doon na yan, na-discuss naman nila ng maayos to, no? So tonight, magfo-focus tayo kay word problems. Yan. So by the way, sa mga ngayon lang dumating, meron akong 16 items na word problems na prepare ngayon. So ang target natin maka 12 points kayo. Okay? Then bibigyan ko kayo ng 1 minute to answer each problem. Then i-scorean natin. So ang target points natin is at least 12 para medyo pasado yung ating scores. Okay? So sa number 1 natin, ito yung diniscuss ko kanina. Samantha bought 3 boxes of pencils. Then each box contains 24 pencils. So after giving away 30 pencils to her friends, how many does she have left? So dito guys, ang ginawa lang natin, minultiply natin yung 3 boxes doon sa 24 pencils to get the total number of pencils, no? So, nakuha nga natin dito, 24 times 3, nakuha natin ang total pencils ay 72 pencils. However, may karugtong yung problem natin, sabi dyan, after giving away 30 pencils. So, nagbigay ng 30 pencils, so ang ginawa, nag-minus tayo. Okay? So, nung nag-minus tayo ng 30, lumabas na sagot natin is 42 pencils. So, letter B yung sagot. Okay? Nag-start tayo sa pinakamadaling problem, na? Para ma-warm up yung ating brain cell. So, anyway, paki-screenshot dun sa mga ngayon lang dumating para may reviewer kayo, guys. Ayan. Ayan, mukhang naka... Next, number 2. Number 2. Emma downloaded 2 videos that were 40 megabyte in total. So, mayroon tayong total megabyte, no? Ito yung parang sa storage, yung na-occupy ng isang file sa storage. So, sabi dyan, if one video was 22.75 megabyte, how big was the other video? So, dito, ang ginawa namin, syempre, given naman yung total MB nila, which is 40 MB, then yung isang file daw is 22.75 MB. So to answer the problem, ang ginamit nating operation is minus, no, to get the other file. Okay? Okay, so all right. So ngayon, 40 minus 22.75. So ang ginawa natin, since mas marami yung number sa baba, no? So, nag-add tayo ng 0 dun sa 40. Naging 40.00. Then, nag-borrow tayo ng 1. I know naman, you know how to borrow 1 dito, no? So, nag-borrow tayo ng 1 sa 4, naging 3. So, next, 9 then yung dulo, 10. Then do the subtraction. So, nakuha natin sagot, 17.25. Okay? Yan na. Next, number 3. Dito tayo nahinto kanina. Yan. So, Liam and Noah skateboarded 5/6 kilometer and then walk another 1/3 kilometer to the park. How far did they travel in total? Okay, I'll give you 1 minute. What is your answer? Sige nga. 1 minute. So, ganito ang setup natin na. So, laging 1 minute, magsasagot muna kayo. So, mas maganda, meron kayong scratch paper. Kung wala naman kayong scratch paper or ball pen, you can think
the answer in your mentally, no? Pwede niyong i-mental. Kailangan niyo mag-practice kung paano mag-isip kahit pa paano para at least hindi man ito yung lumabas sa exam pero at least na warm up yung inyong brain cells, no, kung paano mag-isip, which is very important, no, in taking civil service examination. Sige nga. Number 3. So, ang sagot daw is letter A. Paano ba nakuha yan? Paano ba nakuha yan? So, again, si Liam and Noah nag-skateboard daw ng 5/6 kilometer. Pagkatapos sila mag-skateboard, naglakad sila. So, sabi dyan, naglakad daw for another 1/3 kilometer. So, ngayon, the problem is how far did they travel in total? So, ibig sabihin, pinapa-plus natin to. Okay? So, paano ba mag-plus? Doon sa iba na medyo advanced na, ang gagawin nila dyan, we have 5/6. Gagamit sila ng LCD, no? So, pag gumamit tayo ng LCD, ang ginagawa natin, dapat yung denominator the same. 'Di ba? So, dito, kung mapapansin nyo, ang denominator ay 3. So, gagawin yung 6. Okay? So, we have, ang LCD natin yan is 6. Tama? So, we have 3 and 6 eh. So, ang ating LCD o yung least common denominator ay 6. So, paano natin ginagamit yung LCD? So, 6 divided by 6, 1. Then, pagka-divide mo dito sa denominator, times natin sa numerator. So, 1 times 5, 5. Then, plus 6 divided by 3. Ang sagot, 2 times 1. So, we have 2. Then, 5 plus 2, that is 7/6. Kung mapapansin nyo, wala tayong 7/6 sa choices, no? Meron tayo 1 and 7/6, so this is wrong. Ngayon, yung 7/6 kasi, that is improper fraction. So, ang gagawin natin dyan, gagawin nating mix. So, paano ba ginagawang mix yan? 7/6. So, usually, dinidivide yan, no? 7 divided by 6. So, 7 divided by 6, ang sagot dyan, 1. Diba? Gawin natin green. 1. So, 1 times 6, that is 6. Then, ima-minus mo yan. So, 7 minus 6, this is 1. 1 divided by 6, so cannot be na. Tama? So, ang mangyayari, we have 1 dito. Yung 1 dito, yung remainder, that is the numerator. Then, divided by 6. So, ang sagot natin, 1 and 1/6. Okay? Letter A. Yan. Nasundan po ba kung paano ginawa? May question po. Yan, medyo mahirap ang fraction, no? Kasi parang ang complicated. May tanong po ba? Type G nga po kung naintindihan. Yan, madali lang naman siya. Out of 3, ano nang score nyo guys? 124 na tayo. Very good. Ano nang score nyo? Ayan na, 3. Teka. Nakakalito. Ano nang, over 16 na tayo So, pag tinanong ni Prof D, ano ng points nyo, nakaka 3 items na tayo eh. So, 3/16 dapat, di ba? So, lalagay nyo na lang 3/16. Okay. Anong sagot nyo? 2 po, na blanco ako sa fraction. Ayan. Yan, ganyan lang mag-solve ng fraction. Yung iba na nahihirapan dito, no, sa LCD, ang ginagawa dito yung parang yung butterfly method, no? Sino nakakaalam ng butterfly method? Although ganun din naman yan, 5/6 plus 1/3. Do the butterfly. So, ito muna. 5 times 3, 15. Then, plus 6 times 1, 6. Then, 6 times 3. Ito yung denominator. 6 times 3, 18. So, 15 plus 6, this is 21/18. Ilo-lowest term mo nga lang pag nag-butterfly method ka, no? So, pag nag-butterfly method, i-divide mo yan both by, you can divide this both by 3. So, 21 divided by 3, 7.
Then 18 divided by 3, 6. So same lang. Meron kang parehas na 7/6. Okay? So parehas lang. Kung gagamit ka ng LCD or kung magba-butterfly method ka, both ang sagot 7/6. But you need to divide. Kailangan mong mag-divide 7 divided by 6 to get the final answer, no? Para makuha mo yung 1 and 1/6. Okay? Bakit i-divide by 3, coach? To lowest term. Ito. Lowest term yung tawag doon. Always in lowest term, yes. Tama. Saan po galing yung 1 sa 1/6? Yung remainder. Ito po. Yung remainder. Yan. 'Di ba 7 minus 6, 1. Ito po yung remainder. Yung remainder po, yan po yung magiging numerator dito. Magiging numerator. Okay? Yung 1, ito po yung 1. Siyempre yung 6, ito yon. Nakuha po ba? Okay, yan. Lagyan ko ng arrow. O yan. Ganyan siya. Kaya siya naging 1 and 1/6. Okay? Next. Proceed tayo. Number 4. 1 minute. Go. A baker has 5 1/2 loaves of bread in his shop. He slices each loaf into pieces, where each piece is 1/4 of a whole loaf. How many pieces does he have in total? Sige nga. A, 20, B, 21, C, 22, D, 23. Anong sagot niyo dito? Medyo mahirap ang fraction, kaya ayan, focus tayo sa fraction. Reviewin natin. Okay, so sagutan natin. So, a baker has 5 1/2 loaves of bread in his shop. He slices each loaf into pieces, where each piece is 1/4 of a whole loaf. How many pieces does he have in total? So, paano ginawa niyo dito, guys? Anong operation niyo dito? Sige nga. Bakit niyo nakuha yung letter C? O, tignan natin. Para at least magkaroon ng idea yung iba. O, paano ginawa? Sige nga. Anong operation yung ginamit niyo? Multiplication? Shortcut na siguro yon, no? So, sabi dito, meron daw tayong 5 1/2 loaves of bread. Ano muna? Divided by, syempre, pinasabi dyan, no? He slices each loaf into pieces. Hinati eh. Hinati, no?
So, divided by 1/4. Yan. Ito yung pinaka-operation. Yung iba naman, nag-shortcut, no? Nag-times. Okay lang naman yan, pero times 4. Tuturo ko kung bakit times 4, no? So, una, ang gagawin natin, you need to change the fraction or the mixed fraction into improper, no? So, paano ba yon? Mumultiply natin to. 5 times 2, ang sagot dyan, 10. Then, plus 1. 10 plus 1, that is 11. Okay? And then, copy the denominator. So, naging 11/2. Nakuha ba? So, yung 5 and 1/2, gagawin natin siyang improper. 5 times 2, 10 plus 1, 11. Then, copy the denominator. So, naging 11/2. Next, dahil nagdi-divide tayo guys, ang gagawin natin, sa division, i-change mo yan into multiplication. Okay? Pag nag-change yung division to multiplication, dapat pagpapalitin mo ng pwesto to. Yung 1/4, no? Get the reciprocal. Yung 1/4 magiging 4/1. Okay? And then simplify. That's the rule of division, ha? That's the rule of division. Get the reciprocal of 1/4, magiging 4/1. Then, change the division sign o the operation, yung division, magiging multiplication. So, 11 times 4, that is 44. Then, 2 times 1, this is 2. 44 divided by 2, 22. So, ang sagot natin is letter C. Yan. Letter C po ang sagot. 44/2. Yan. Sino yung nakakuha ng number 4? O ano nang score nyo? Over 16. 4/16 na ba? O, yung iba 3, yung iba 4. Okay. Yung iba 2. Okay lang yung 2. Tama yung sa akin, coach. 5 and 1/2 times 4. Yes, same lang yan, Zach. Same lang yan. Ano lang, medyo shortcut mo lang. Usually, dapat pakita mo muna na divided by 1/4, no? Di kasi nakaabot ng 1 and 2. Okay lang, Ma'am Hazel. Sa mga hindi nakaabot ng 1 and 2, okay lang. Walang problema. Okay? Over 14 na lang kayo pag ganun. Okay? PM ko na lang sa'yo, score coach, nakakaya. KMB. Okay lang yan, KMB iPhone. Naka-nickname ka naman eh. Okay? Next. Number 5 tayo. Number 5. 7 times a number increased by 15 is 120. Find the number. Again, 7 times a number increased by 15 is 120. Find the number. A, 14. B, 15. C, 16. D, 18. Sige nga. Ano sagot nyo dito? Pwede kayong mag-mental. Okay, so the answer is meron daw po di makapasok. Parang okay na. Baka nagkamali lang siya ng link admin. Okay na. Nakaka-connect na lahat. Unknown. Parang okay na naman na. Pakitry na lang kami yung latest link. Yan. Baka nag-error lang sa internet niya din. Okay. So, try natin. Sagot nyo, letter B, try natin. Paano ba mag-solve ng mga number problem? Sabi dyan, 7 times a number increased by 15 is 120. Find the number. I-solve muna natin tong problem yung normal na solving, no? Paano ba siya sinosolve sa school?
Sabi diyan, 7 times a number. Pag sinabing 7 times a number, that is 7n. 'Di ba? So, ang gagawin kasi natin, ita-translate natin to equation. Equation kasi yan eh. Yung mga ganyang word problems, equation yan. 7 times a number, ibig sabihin yan, 7n, and then increase. Pag sinabing increase, ang ibig sabihin yan plus. Okay? Ilan yung ipa-plus natin? 15. O, tandaan. Sa mathematics, pag may nakita kayong is, ang ibig sabihin po niyan equals. Okay? Equals 120. Okay? So, find the number. Find n. O, solve natin to. Tignan nyo kung paano mag-solve. Una, lipat nyo muna yan. Tandaan, pag naglilipat tayo, mag-change tayo ng sign. So, 7n equals 120 minus 15. So, that is 7n equals 120 minus 15. That is 105. Okay? And then, divide both side by 7. Nag-divide tayo ng 7 para makancel to. Para walang kasama yung n. Ganyan po ang ginagawa dyan, no, sa math. So, matitira dito sa left side n, 105 divided by 7. Yan ang isa-solve natin. Ang 105 divided by 7, 10 divided by 7, 1. 1 times 7, 7. Minus 10 minus 7, this is 3. Bring down 5. 35 divided by 7, 5. So, wala nang remainder. Tama? So, ang sagot natin dito ay 15. Yan, letter B. Letter B po yung sagot. Nasundan po ba? Yan, mukhang marami naman nakakuha ng sagot. O, ano nang score nyo, guys? 5/16 na ba? 5/16 na ba? Yan, yung iba, may tuturo akong ibang strategy, no? Pwede nyo rin namang gamitin to sa, sa civil, sa CSE. At ang tawag dito kasi sa iba, trial and error. Paano ba mag-trial and error dito? Sabi dyan, 7 times a number. No? So, times 7. Anong gagawin mo pag may nabasa kang 7 times a number? Lahat ng nasa choices, ita times 7 mo. 'Di ba? Lahat ng nasa choices, ita times 7 mo. Kasi sabi, 7 times a number. So, times 7 natin lahat yan. 14 times 7, so medyo mahirap, no? Pero that's 98. 15 times 7, this is 105. 16 times 7, this is 112. 18 times 7, this is already 120. Sorry. 100, ilan to? 70 plus 42, 112. 56, 16 pala to, 16. Ayan. Tama ba? Ang aking pagpa-plus, parang mali. 18 times 7. Anyway, what is 18 times 7? Na mental block ako. 126 daw. Tama ba yung 126? Mukhang tama naman. 126. Next. Pagka times 7 yun, ano sabi dyan? Increase by 15. Increase. Pag sinabing increase by 15 plus 15 mo lahat yan. No? Parang ganon. Then, syempre, hahanapin mo na dapat yung sagot 120. Yan. 120. So, ang sagot dyan, letter B. No? Kasi letter B lang naman yung may 120. So, hindi mo naman kailangang isolve lahat. Di ba? Ito yan, no? Yung 120, ito. Hindi mo naman kailangang isolve lahat yan. Hahanapin mo lang yung parang pakiramdam mo yun yung tama. Okay? Naintindihan ba? Type G nga ako naintindihan yung ginawa ni Prof. D. Naguluhan ba lalo? Madali yan yung iba, ganito yung ginagawa. Yung iba, ganito yung ginagawa, no? Naintindihan naman. Type G daw. Okay. Next. So may dalawa tayong method, ha?
Yung isa, yung isa nagsosolve, yung isa, nagta-trial and error. Coach, paano pag walang, aray ko, walang pakiramdam? Eh, pero applicable ba sa lahat ng problem yan? Depende, Ma'am Rina. Depende yon syempre. Hindi pa laging applicable, pero minsan pwede tayong mag-try, no? Hindi naman masamang magkamali. Okay. Next, number 6. 6 tayo, guys. Twice a number increased by 20 is 80. Find the number. Again, twice a number increased by 20 is 80. Find the number. A, 10, B, 20, C, 30, D, 40. Ito, medyo madali. Sige nga, try nyo. Prof, yes po, ganyan ginagawa ko before. Pero nag-start ako sa medyo higher. Kasi if lahat sa, yes, yes. So that is why, Ma'am Jackie, you need to estimate, no? Kung ano bang sa tingin niyo yung tamang sagot. Yan. Okay. Sige nga. Sino makakasolve dito ng mga walang math equations? Ano lang, pakiramdaman lang, kahit walang pakiramdam, sabi ni Boss Chelsea. Anong sagot dyan? Pakiramdaman lang, ha. Twice a number increase by 20. Pag sinabing twice, anong ibig sabihin nun? Parang times 2. 'Di ba? Twice, dodoblehin mo. Doblehin natin lahat 'yan. Guys, sa exam hindi mo kailangan doblehin lahat, no? Mamili ka ng sa tingin mo medyo tama. Pag sobrang baba, edi skip mo 'yon, 'di ba? Twice a number increased by 20. So, dahil medyo madali yung problem natin, lahat i-twice natin. Sige nga, twice. 10 times 2, 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60, 80. Next, increase by 20. Pag sinabing increase by 20 plus 20. Oh, then, equals, anong sagot dyan? This is 40, 60, 80, 100. Ang sagot daw is 80. So, ano yon? Letter C. No? Letter C. Nakuha ba? Naintindihan ba? Naintindihan kung paano yung pinupunto ni Prof. D? Coach, paano yan? Gusto ko siyang isolve ng parang genius ako. O kung gusto nyo isolve ng parang genius kayo, no, kagaya ni nung iba, so try natin. Twice a number, so pag sinabing twice a number, that is 2n. No, 2 times a number. Increase by 20 o plus 20 is, again, sinabi ko kanina, pag may nabasa kayong is, that is equals 80. Then solve. Madali lang din naman mag-solve, no? Lilipat mo yan. Siyempre, that is 80 minus 20. Di ba? Laging mag-change ng sign pag naglilipat. So, 2n, 80 minus 20, that is 60. Okay? Then, pagka ganito na, divide both sides by 2. So, makakancel yan. N equals 30. So, same lang, no? So, yung iba, mas nadadalian sa mga math equations. Yung iba naman, mas comfortable dito. So, ngayon, kayo nang bahala kung ano ba yung mas trip nyo, no? So, syempre, pagka medyo mahirap yung problem, I suggest na mag-solve kayo mathematically. Pag medyo di naman kahirapan, kagaya ng mga naunang problems natin, pwede kayong mag-trial and error, no? Ang tawag kasi dyan, tae. Yan, tae. Tae method, no? Trial and error. Yan. Yan yung mga tinuturo ko sa estudyante ko. Okay, anyway, move tayo. So, ano nang scores nyo, guys? Over 16. Ano nang scores nyo? Parang di ko nakita. 6 na ba? 5. 5 na yung iba. Very good.
Yung iba 4. Baka late kaya 4, no? Okay. O, bukas may mock test ha. Galingan nyo. Baka naman. May mock test tayo. Over 40 yata ang mock test. So, ang passing around 30. No? So, good luck sa inyo sa mock test. Nakatama din. 1/16. Yan, kaya pala ayaw mag-chat ni iPhone ng score eh. Zero siya kanina eh. Ni KMB. Okay, anyway, move tayo. Next, number 7. Sige nga, number 7. May naka 7 out of 6. Advance siya Chelsea, no? Okay, one number is 10 less than another. Their sum is 50. What are the numbers? Ayan, dalawang number yung pinapahanap. Number 7, one number is 10 less than another. Their sum is 50. What are the numbers? Sige nga. Ayan, madali lang to ah. Sige nga. Tignan natin ang inyong trial and error. Um, Anong sagot nyo guys? 130 tayo. Lahat magsagot. Dapat 130 yung chats. Di pwedeng nod-nod lang. Galaw-galaw tayo ah. Anong sagot? Letter C daw ang sagot. Tignan natin. Trial and error muna tayo. Sabi dito, one number is 10 less than another. Ibig sabihin, yung isang number lamang ng 10. No? So, tignan niyo yung choices sa A, B, C, and D. So, 20 lamang ng 10 kay 10. So, check. 15, 25, 10 ang difference. Kailangan 10 ang difference nila. 20, 30, 10 yan. 25, 35, 10 ang difference. So, tama. Lahat sila tumama doon sa una. Ngayon, ang sabi sa pangalawa, their sum is 50. Pag pinag-plus mo daw, dapat ang sagot 50. 50 ba yan? Pag pinag-plus natin, 10 plus 20, 30. So, X. 15 plus 25, 40. So, X. 20 plus 30, 50. So, tama to, 50, no? 25 plus 35, syempre, definitely, mali yan. 60 ang sagot dyan. Okay, so dito, anong napansin nyo? Letter C lang yung tumama sa mga ating, what are the numbers? 20 and 30. Naintindihan ba? Yan. Wag na natin pahirapan yung ating mga sarili, no? Ganyan lang. Yan. Okay? Wow, bakit ang dali? Very good. Yan. So, good luck bukas sa mock test, ha? Dinalian ko lang din yon. Pero, syempre, may konting mga tricks. Okay, next. Number 8. Sige nga, number 8. One number is 3 less than 5 times another. Yan, nakakalito. If the sum of the numbers is 45, find the two numbers. Sige nga. Ito nga, try natin. One number is 3 less than 5 times another. If the sum of the numbers is 45, find the numbers. Sige nga. Anong sagot?
Anong sagot natin? Letter what? Ayan, mukhang napaisip ah. Sagutan natin, no? So, sabi dyan, one number is 3. Medyo mahirap yung condition. 3 less than 5 times another. If the sum of the numbers is 45, find the two numbers. So, kung papansinin nyo, dito muna tayo sa sum. Sa sum of the numbers is 45. So, ang gagawin mo, ipa-plus mo lahat yan. No? Ipagpa-plus natin, dapat 45 ang sagot. 8 plus 37, 45, check. 10 plus 35, 45, check. 13 plus 32, 45, check. 5 and 40, pag pinag-plus yan, 45. So, tama lahat sila sa 45. Okay? Ngayon, ang i-check natin, yung isang number daw is 3 less than 5 times another. Ibig sabihin, yung isa, imumultiply mo ng 5. Magmumultiply ka ng 5 sa sarili niya. Okay? Then, ma-minus 3. Okay? So, ganun yung parang ginagawa, no? So, tignan nyo to. 8 times 5, di ba? Ayan, 5 times 8 times 5, that is 40. Then, 3 less. Pag sinabing 3 less, minus 3, 37. So, tama tayo. Letter A ang sagot. Ayan na, tumama na kaagad, 37. No? Okay? So, dito kasi sa 10, 10 times 5, that is 50. Then, minus 3, 47. So, mali. Dapat 37 ang, ano eh. Eh, no? 35 kasi nung kapartner niya. So, mali. No? Okay. Ganyan yung shortcut. So, ngayon, what if, tama yung sinabi nila, paano kung hindi shortcut? Tuturo ko na. Kasi pagka mga gantong problem sa civil service, dapat marunong din kayong mag-solve mathematically, no? Paano ba yung ginagawa dyan? Guys, sa mga gantong problem, tandaan, ah, sa mga gantong problem, pag sinabing find the two numbers, ayan no, pag sinabing find the two numbers, ibig sabihin, may dalawa kang number, no? May first and second number ka. Okay? Paano gagawin natin dyan? Tignan nyo, sabi dyan, one number, babalik ka dun sa pinaka-given, ulitin natin. Find the two numbers, kaya tayo may first and second kasi dalawang number yung hinahanap. Sabi sa una, one number is 3 less than 5 times another. For example, yung unang number mo, nag-assign ka, ginawa mong n. Okay, lagi naman ganon. Yung first number, laging n. Yung iba, x. Okay? Ngayon, ano ngayon yung second number mo? So, sabi dito, one number is 3 less than. Pag sinabing 3 less than, that is minus 3. Okay? Pagka more than, plus 3 yun. Plus, pag more. Pagka less, minus. Okay? Ganun lang naman ang mga terms sa math. 5 times another. Tignan nyo to. Pag sinabing 5 times another, ano ba yung another? Yung another number which is n. So, 5 times another, that's 5n. Okay? So, may dalawa tayong number. Yung isa, n. Yung isa, 5 times n. 'Di ba? Minus 3. Okay? Ngayon, gagawa tayo ng equation. Para tayo gagawa ng equation. So, sabi dito, if the sum, pag sinabing sum plus, pag pinag-plus daw natin pag pinag-plus daw natin itong dalawa, ang sagot is 45. Okay? 45 daw ang sagot. So, try natin. Ipag-plus natin to. So, n plus 5n minus 3. Okay? Again, n plus 5n minus 3. Pinag-plus natin yung first and second. Ang sagot daw dyan ay 45.
based sa given. Okay? So, ngayon, solve natin yung equation. N plus 5n, 6n. Yung negative 3, ililipat mo yan. Minus 3 yan, so magiging plus. 45 plus 3, that is 48. Okay? Then divide both sides by 6. Makakancel yan. So, n equals 48 divided by 6, that is 8. Okay? So, ito na yung first number mo, 8. So, tama tayo dun sa letter A. Eh, coach, paano nakuha yung 37? Yung 37, makukuha yan dito. Ilalagay mo yung 8 dyan. So, magiging 5n, ang n natin 8, minus 3. 5 times 8, 40, minus 3, 37. Kaya may 37 doon. Okay, nasundan po ba? Humirap ng konti, no? Type G nga tayo kung naintindihan. Type G. Ano nang score nyo, guys? Ano nang score nyo out of 8? May nakakuha ba ng 8 over 16? Mas madali yung TAE method. Okay na mamili kung ano bang gusto nyo. Yung equation method o yung TAE method. Ayan, kayo nang bahala. Medyo mahirap pero sa awa ng Diyos nakakasunod. O, anong trip nyo? Sige nga, survey tayo. TAE o equation? TAE o equation? Okay nang bahala. Both. Yes, it depends. Very good, it depends. Pagkagaya nung sa number 7, ano yan? TAE. Ito, trial and error kasi madali, no? 7. Number 8, etong number 8 most probably para sa akin, equation ako dito kasi mabilis naman ako mag-solve. Pero sa mga tao na ayaw naman masyado ng maraming iniisip, mag-trial and error pwede rin naman. Ayan, sabi ni tsaka depende po. Oh. Pwede, pero depende. Parang ganun. Depende sa problem. Yes, tama yan. Both depending on the situation. Wow, sabi ni Chelsea. Easy equation. Easy, pag easy, sabi ni Lud, easy equation. Pag hard, tae. Anyway, pagka hard naman, mapa tae, mapa equation, talagang Yung wala masyadong iniisip, coach. Sabi ni Janet. O, pag wala ka masyadong iniisip, ano na lang, the power of C. De, charot lang. Okay. Di na mag-work. Okay, move tayo, guys. Next, number 9. Ito, number 9, medyo madali, no? Sige nga, try niyo tong number 9. Etong number 9, hindi ko na tawag dito, hindi ko na marirecommend yung math equations dito, no? Pagka mga ganito, shortcut na lang. Tae. Tae talaga. Find the three consecutive odd integers whose sum is 75. Sige nga. Find the three consecutive odd integers whose sum is 75. A, 21, 23, 25. B, 22, 23, 24. C, 23, 24, 25. D, 23, 25, 27. Sige nga, anong sagot niyo? Okay, medyo madali ito, no? Ganito yung mga lumalabas sa civil service Ito yung mga talagang most common. Okay, sagutan natin. Letter D yung mga sagot nyo. Alam ko naman, alam na alam nyo to. Okay, so find the three consecutive. Review lang tayo. Pag sinabing odd, yan yung 1, 3, 5, 7, 9, and so on. Pag sinabing even, yan yung mga 2, 4, 6, 8, 0. Yung last digit, no?
Okay, naintindihan ba? Add and even? Okay. Pagka walang sinabing add or even, automatic yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yon. Sunod-sunod lang. Pagka even, yan yung 2, 4, 6, 8, no? Okay. So, find the 3 consecutive. So, ibig sabihin ng pinapahanap yung tatlong magkakasunod na add. Na pag pinag-add mo daw is 75. Usually, ang ginagawa ko dyan, kinukuha ko muna yung gitna. 75 divided by ilan yan? 3. So, 3 consecutive eh. So, 75 divided by 3. So, that is 2, 6, minus mo, 15, divided by 3, 5. No? So, yan. 25. Pagka 25 yung lumabas dyan, ibig sabihin 25 yung nasa gitna. So, letter D yung sagot. Pagka ganyan, 25 yung nasa gitna, kukunin mo na lang yung next, 23, tsaka 27. No? Ganun lang. 23, 27. Nakuha po ba? Yan. 75 divided by 3, 25. 25 yung gitna. Tapos, dugtungan mo na lang. Nakuha mo na yung gitna. So, yung add, syempre hindi 24, no? Huwag mo kukunin yung 24, 25, 26. Mali ito eh. Although wala sa choices. Pero sa civil service kasi, may mga panlitong ganyan. Ito kasi, pag pinag-add mo, 75 din yan eh. Ito din, pag pinag-add mo, 75. Hindi mo pipiliin yung 24, 25, 26 kasi nga, ang sabi sa problem, add. Okay? Pagka sinabing add, add lang. Ito kasi even na to eh. So, mali na yan. Okay? So, copy. Kahit kapakapasok lang. Galing. Ayan, mukhang naintindihan naman, no? Sana na lang hindi ma-mental block. Oo, walang ma-mental block dyan. Yan, ganyan lang. Okay? So, letter D ang sagot dyan. Next, try nga natin. Ito medyo nakakalito tong ginawa kong sumunod. Almost similar, pero kakaiba. Sige nga. By the way, anong score nyo? Ano na muna score nyo, guys? 9/16 na tayo. Sige nga, anong score? Okay, may mga naka-7, may naka-9. Very good. 7. 7. Okay, baka late pumasok, no? Kaya 7 yung iba. Okay, number 10. The sum of four consecutive integers is 62. Find the integers. Again, the sum of four consecutive integers is 62. Find the integers. So, sige nga, anong sagot? Anong sagot nyo dito? The sum of four consecutive integers. Ayan, is 62. What is the answer? Okay, letter A ba? Yung iba, letter C? Try natin. O, sagutan na ni Prof. D. The sum of four consecutive integers. Sinabi lang dito consecutive integers. Walang add, walang even. Ibig sabihin, sunod-sunod. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganun siya. Okay? So, 62. Saan natin i-divide? 62 divided by 4. Divided by 4 tayo. Kasi sinabi dyan 4 eh. 4. 62 divided by 4, divide natin. 6 divided by 4, 1. 1 times 4, 4. Minus, this is 20. 2. 22 divided by 4, that is 5. 5 times 4, 20. 22 minus 22. So, maglalagay tayo ng point. Add 0. Bring down. 20 divided by 4, 5. So, meron tayong 15.5, no? Diba? Meron tayong 15.5. Yun nga lang, integers ang usapan. Pag sinabing integers, whole number. So, anong gagawin mo kay 15.5? Kukunin mo yung ano niya, yung mga numbers malapit kay 15.5. Sino yung numbers na yon? Siyempre si 15
at saka si 16. Kasi si 15.5 nasa gitna nila. Tama? Oh, may dalawa ka ng numbers. No, lalagyan mo na lang ng karugtong to. Siyempre, ano yung mga number dyan? 14, so sa kabila, 17. So, letter A. Nakuha ba? Naintindihan po ba? Naintindihan ba yung pinaggagawa ni Prof. D? Okay, naintindihan naman, no? Medyo madali rin naman. Yung iba, pwede mong i-plus na lang lahat yan. No? Pwede mo namang i-plus yan eh. 14 plus 15 plus 16 plus 17. So, dapat 62 yung lalabas, di ba? So, kanya-kanyang diskarte yan. Okay? Yes, ginawa ko, Prof. Pinag-add ko lang lahat. Yes, pwede rin yon. Pwede rin. Nasa inyo po. Okay? Yung iba, pinakamadali, ipag-plus mo na lang yan. Kung sino yung 62, edi yun na yung sagot, di ba? Tae. Tae talaga. Okay? So, nasa ano yan, nasa kanya-kanya. Ang problema lang dyan, pagka nasa letter D yung sagot, so pinag-plus mo lahat. Medyo humaba, no? Although, madali lang din naman siyang isolve. Okay? So, wag mag-uubos ng oras, ha? Baka mamaya, kaka-trial and error mo. Nag 5 minutes ka dito, so patay ka. Mauubusan ka ng ibang time sa ibang ano, sa ibang questions. Okay? So that medyo mabilis tayo ng bahagya, ha? Okay, next. Number 11, age problem. Nako, patay tayo dito. Ano tayo dito? Tae. Pero papakita ko yung dalawang method, no? Kayo na bahala. Oo, Canto style, yan. Coach Leonalyn, di ba? Canto style. Sometimes, Prof, Canto style, yes. Number 11. Emma is 18 years older than Jake. The sum of their ages 4 years ago was 50. How old are they now? Sige nga, ano sagot nyo dito? Picturean ko lang to guys. Pang my day lang. Hindi, mamaya, papa-open ko na lang pala camera niyo. Para maganda sa pictures. Okay, ano sagot nyo? Number 11. Sagutan ko na to. Emma is 18 years older than Jake. The sum of their ages 4 years ago was 50. How old are they now? Sagutan ko muna using yung normal. Then mamaya kanto style tayo. Okay? So we have two ways. So Emma is 18 years older than Jake. So may dalawa tayong character, si Emma at saka si Jake. Okay? So ang present age nila, ito yon. So sabi dyan, Emma is 18 years older than Jake. So, kung si Jake ay N, si Emma is N plus 18. Okay? Kasi sabi dyan, no, Emma is 18 years older than Jake. So, plus 18 si Emma. Okay? Tama ba? Kasi ayan, sinabi naman dyan, Emma is 18 years older than Jake. So, N plus 18 si Emma. Nakuha ba yan? Next. Sabi dyan, the sum of their ages 4 years ago. So, ibig sabihin, may another timeline. 4 years ago. Ano yung 4 years ago? Parang nakalipas. Nakalipas. Anong gagawin nyo dyan? Magma-minus kayo, no? So, magiging N plus 18 minus 4. Ito naman si Jake, N. So, magiging N minus 4. No? Yan yung ibig sabihin ng 4 years ago. Nagkaroon ng minus 4 yung dalawa. Okay? Ngayon, gagawa na tayo ng equation. Ito yung, ito yung sabi. The sum. Ang sabi dyan, pag pinag-plus daw natin tong dalawa. Na? Pag pinag-plus nyo ra yung 4 years ago, the sum. O, try natin. N plus 18 minus 4 plus N minus 4.
Yan yun eh. Diba? The sum. Anong sagot dyan? Ang sagot daw dyan ay 50. Ito na ngayon yung ating working equation. Isa-solve nyo na ngayon yan. Try. N plus n, that is 2n. Next. 18 minus 4, 14 minus 4, 10. 10. Lipat mo yan. Siyempre, magiging 50 minus 10. So, that is 40. Tama? Then, divided by 2. Alam nyo na to eh. Para mawala. So, n equals 40 divided by 2, 20. So, ang n daw natin ay 20. So, 20 na to. Okay? So, si Emma, magiging 20 plus 18, that is 38. So, ang sagot natin, letter A. 20 and 38. Nakuha ba? O, screenshot nyo nga itong number 11. Importante to, age problem. May age problem sa civil service. So, abangan nyo. Nakuha ba, guys? Nahimik tayo, no? So, marami naman nakakuha na letter A. May iba pa bang solution yan, coach? Nakaraan, wala. Nakaraan. Babalikan natin yung mga screenshot pala. Mamaya na lang, Hazel. Babalikan natin. Nakaraan, exam, walang age problem. Wala. O yan. Sana laging wala. Kahit isa, no? Yan. Okay? Try natin yung ibang solution. Try pa ba natin? Try natin. Coach, paano pag walang nakuha yung 10? Anong 10? Naglag po kasi. Ito yung 10. Ito yung 10. Yan. Yan yung 10. Canto style tayo. Try natin canto style. Ito yung 10, guys. Sige. May mas madali po ba, coach? Try natin. Sige. Yung mas madali. Mahirap talaga ang age problem, no? Tignan nyo to. Burahin ko na to, ha. Walang maghahanap nito sa akin mamaya. Sige. Burahin ko muna to. Delete. Okay. Emma is 18 years older than Jake. So, pag sinabing Emma is 18 years older than Jake, ibig sabihin, maghahanap kayo, dapat 18 yung difference nilang dalawa. No? Tignan nyo yung A, 20 and 38. So, check. 18 yan eh. Dapat 18 years, no? So, eto 20, 38, 18. 21, 39, 18. 22, 40, 18. 23 and 41, 18. So, lahat sila 18. So, tumama. Tumama tayo doon. No? So, lahat sila 18 years older than dun sa isang number. Ngayon, dito tayo magbe-base. The sum of their ages 4 years ago. Ngayon, kukunin mo yon, aray ko talaga pag wala tayong na-eliminate, 'di ba? Kasi ganyan naman talaga gagawin ni civil service eh, walang i-eliminate. Ngayon, ito madali lang naman 'to. Tingnan niyo. Next, the sum of their ages 4 years ago. 'Di ba? Anong sabi ko kanina pag may nabasa kayong 4 years ago, anong gagawin? Ano yung 4 years ago? 4 years ago, minus. So, magma-minus tayo. So, pag nag-minus kayo, magma-minus kayo sa both age. So, 20. So, magiging 16. 38. Magiging 34. 'Di ba? Then, ipagpa-plus mo yan sum. So, ang sum nila, 50. So, nakuha na kagad natin. Nakuha na kagad. 'Di ba? Paano yung ibang choices? Try natin. Kasi nagkataon, nasa letter A yung sagot eh. 21. 21 minus 4 kasi 4 years ago, 17 plus 39 minus 4, 35. Pag pinag-plus mo yan, 52. Incorrect. Mali yung 52 kasi ang sagot 50 dapat eh. Ayan nakalagay 50. Nagagets ba?
guys? Isa Yes pa, po. 22 minus 4, 18, plus 40 minus 4, 16. Okay, pag-plus natin yan. Sorry, 36. Okay, pag-plus natin yan. So, this is 64. 64 ba? Mali yata. No, not 64. So, sorry, this is 36. 18 plus 36, so 54 lang. 54 lang. Okay? So, mali. Mali ito. So, dapat 50. So, letter A lang talaga yung tama. Nagets po ba yung Canto style? Ito yung Canto style ni Coach Leonalyn. Na, type G nga kung naintindihan guys. Type G naman tayo dyan. Yan, mukhang mas madali ito. Nagkaroon ng pag-asa, no? Nagkaroon ng pag-asa. Gumagana po ba sa lahat yan ng age problem? Yes, gumagana. Basta tama yung pag-a-analyze mo. Pag sinabing 4 years ago, minus 4 yon, no? Minus ago. Pagka future, ano ba yung ano? Pagka mga future. Pag sinabing ano, in 4 years, pag sinabi sa problem in 4 years, anong gagamitin nyo? Minus pa rin ba pagka in 4 years? Pagka in 4 years, ang Nag-dito na sila. gagamitin nyo, plus. Pagka 4 years ago, minus. Yan lang naman yun eh, no? Pagka in 4 years, future. Future yon plus. Pagka ago, minus, no? Yes. Yan. Ay, alam ko naman naiintindihan nyo. Try natin. Sige nga. Kanto style na lang tayo. Number 12. Sige nga, number 12. Kuwang-kuha na sana coach, nawawala ng signal. Sige nga, number 12. Sige, babalikan natin lahat ng number mamaya para may screenshot nyo, ha? Sige, number 12 muna tayo. Walang magsusulat sa board, ha? May nagsusulat to, kulay blue. Sino yan? Walang magsusulat, ha? Ayan na, mabura. Okay. Walang magsusulat sa board, si Prof. D lang. Anong sagot nyo? Kanto style na lang tayo, madali lang naman yung kanto eh. Ang hirap din ng long method, di ba? Nakita niyo naman. Ayan na, mukhang nakukuha na nila. Nakaka-proud kayo, nakukuha nyo na. Ayan, gumagaling na oh. Short method lang. Yeah, short method lang tayo. Anong sagot? Gumagaling na kayo sa age problem. Yan ang kinakatakutan ng iba eh. Sagutan na ni Prof. D ha, para mabilis na tayo. Ginagabi na tayo. Okay. Liam is twice as old as Noah. Pag sinabing twice, dinodoble. Lahat ba sila dumodoble? Lahat ba sila twice? Twice, 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 twice. So, lahat nag-okay dun sa twice, no? So, wala tayong na-eliminate. Minsan, merong isa, minsan may dalawa. Pagka tumatlo yung na-eliminate mo, swerte ka, may sagot ka na. Okay? Pero usually, pagka ganito, yung una talaga laging success yan. Doon tayo sa pangalawa. Sabi, in 6 years, future. Pag future, magpa-plus. The sum, ipagpa-plus, no? Ipagpa-plus. Magpa-plus 6 muna tayo ha, plus 6. 12 plus 6, 18. 24 plus 6, 30. Pag pinag-plus yan, anong sagot dyan? 48, tama ba to? 48, X. Kasi dapat ang sagot, 54 dapat ang sagot eh. Next, 13 plus 6, plus 6 tayo 13 plus 6, 19. Plus 26 plus 6, 32. Sagot dito ay 51. X. Next, plus 6. 14 plus 6, this is 20.
plus 28 plus 6, 34. 20 plus 34, 54. Ayan na. Tumama na. Kaya letter C ang sagot. Okay? Nagets ba? Sige nga kung nagets, pakitype naiintindihan. Naiintindihan. Sige nga. Type nga kung naiintindihan. Naiintindihan na. Ayan na. Iyon, very good. Galing. Ang galing. 'Di ba? Parang ano lang, parang nantitrip lang tayo pero easy lang. So ngayon pagdadasal natin sana mga 20 ang age problem sa civil service para easy na lang, 'di ba? Tae-tae lang tayo diyan. Anong word problems? Easy lang sa amin 'yan, no? Tatak Prof D, tae method. Kanto style, sabi ni Coach Leonalyn. Okay? Oh, kanto style, 'di ba? Nung una ayaw niyo ng age problem, ngayon parang gusto niyo na magkaroon ng age problem sa exam, no? Okay? Ayan, bahala na. Ay moral sir, may pag-asa. Habang nag-e-exam may pag-asa, no? So lahat kayo gusto niyo maging civil servant, no, in the future? Kaya kayo nag-take ng CSE, ganun ba 'yon? Yan. Ako ay isang public servant din, yan. Public servant, sa gobyerno tayo nagtatrabaho, yan. Pero hindi tayo si Bryce Hernandez, no? Iba 'yon. Iba 'yon, sila Henry Alcantara. Kilala niyo ba 'yan, guys? Sila Bryce Hernandez. Okay, yan. Ano lang tayo, pagka public servant, lagit-lagi, yan, para sa bayan. Para sa bayan tayo, hindi para sa bulsa. Yan. Sino gusto sa DPWH magtrabaho? Flood Control Brothers. Wala. Yan. Hindi tayo ganun. Anyway, move tayo. LGU, yan. Good luck sa mga ano. Saludo tayo sa mga nasa LGU, no? Lalo na sa City Hall, di ba? Busy tayo pagka Monday, pero nandito tayo, nagre-review. Okay, move tayo. Anyway, tapos na tayo sa number 13, work problem naman. Work problem. Napakadali. Sige nga. Public servant din po, national. Ayan, public servant talaga. Ayan. Good luck sa lahat. Sana lahat magka-plantilla, no? Permanent. Para maganda ang 13th month bonus tsaka 14th month. Okay, 13 tayo guys. 13. Sige nga, 13. Working alone. Mike can paint a fence in 4 hours. John can paint the same fence in 5 hours. How long would it take them if they work together? Work problem. Sige nga. May nakakaalam ba? Yan, may mga mabibilis. Mukhang alam ang formula. Yan, may shortcut yan guys. Discuss ko na lang para tapos na. Yan. Wala nangongopya ha, baka kopyahan yan. Okay, so sagutan natin. Guys, sa work problem, may dalawa tayong formula na ginagamit, no? Okay, so sa work problem, may dalawang formula na ginagamit. Una, pag working together, ang formula is product over sum. Working together yan. Product over sum. Or gawin na lang natin symbol. Times over plus. Pag alone, product over difference. Times over minus. Pag together, times over plus. O, try natin to. Sabi dito, working alone, Mike can paint a fence in 4 hours. 4 hours, no? So, may 4. John can paint the same fence in 5 hours. 4 hours yung isa 5 hours. Ngayon, how long would it take them if they work together? Yan yung tanong.
Okay, work together. So ano na tayo? Formula. Anong formula, class? How long would it take them if they work together? Anong formula? Together. Nakalagay naman, 'di ba? Pag nagtulong. So ibig sabihin that is times over plus. Ano yung times over plus? O, tignan nyo. May dalawa tayong number. 4 at saka 5. 4 at saka 5. So, yan yung gagawin natin. So, together tayo. So, times over plus. So, that is 4 times 5 over 4 plus 5. Okay? Ito yung formula. Nakita ba yon? Times over plus. So, 4 times 5 over 4 plus 5. So, that is 4 times 5, 20. 4 plus 5, 9. 20 divided by 9. So, magdi-divide lang kayo. Yun lang. Oh. 20 divided by 9, that is 2. 2 times 9, 18. Minus 20 minus 18, 2. So, mayroon tayong remainder. So, you need to add zeros. 20 divided by 9, 2 ulit. May decimal na tayo nag-add tayo ng 0. Then 2 times 9, 18 ulit. So, repetition, paulit-ulit. 20 minus 18, 2. Add tayo ng 0. Bring down 0. 20. So, puro 2 tayo. 2.22, no? Yan, lagi tayong 2. So, ang sagot, letter A. Yan. Repeating ang tawag niya. Yes, repeating. Repeating decimals. Yan, okay? If they work together, times over plus. If they work alone, times over minus. Okay? Yan. Naintindihan ba? Oh, okay. Gets naman siguro, no? Naiintindihan? Okay. Sige, tapusin na natin. O, try nyo nga itong number 14. Number 14, sige nga. Together, Lisa and Kevin can fill 100 bottles in 4 hours. So may time tayo, 4 hours. Working alone, Lisa can fill the same number of bottles in 6 hours. Okay, ngayon ang tanong, how long would it take Kevin to do it alone? Oh, alone. Alone yan. Together, pag magkasama sila, si Lisa at Kevin kayang tapusin yung 100 bottles in 4 hours. Working alone, Lisa can fill the same number of bottles in 6 hours. How long would it take Kevin to do it alone? Alone ang problem. Pagka alone ang problem, anong sabi ni Prof. D kanina? Ang formula, times over minus. Okay? Yan, no? Ito yun. Yan, nandito siya. Times over minus, no? So, try natin. Ano yung ito times mo? Yung 4 at saka 6. 6 times 4 over 6 minus 4. 6 times 4, 24. 6 minus 4, 2. 24 divided by 2, 12. 12. Yan. Okay? Naintindihan ba ang work problem? Ah, sige nga, bago natin iwan ng work problem, naiintindihan ko ang work problem. Paki-type nga yan, naiintindihan ko ang work problem. Sige nga, para magising tayo, 3 minutes na lang, last 3 minutes. Sige nga. Naiintindihan ko ang work problem. Pag sa exam, sa civil service, may work problem, di mo nasagutan, nako, papakulam ko kayo. Ha? Ayan babalikan ko tong screenshot ko to, naiintindihan ko ang work problem. Pa-screenshot daw yung 13. Ito yung 13. Dalawa lang ang work problem. Together, work together, tapos work alone. Titignan nyo yung question. Tignan nyo yung question kung together ba or alone, no? Yan.
Intindihan. Mas easy kaysa age problem. Easy lang din naman yung age problem, 'di ba? Yan, oh. Ganyan lang age problem, oh. Parang naglalaro lang ng ano, ng Mobile Legends. Yan. Yung nag-ML ba dyan? Nako, tigil nyo yan. Okay, saan na tayo? Ayan, alone. Sana ganito na lang, no? Sana sa CSE, puro ano lang, age problem. Tapos, yan, kahit anong problem yan, no? Kahit problema pa ng ex niya. Okay, next. 15. 15. Two buses leave the CSC Center at the same time and travel in opposite directions. One bus averages 75 km per hour and the other bus averages 85 km per hour. How long will it take them to be 640 km apart? Ito, may mga shortcut to. Tanggalable, kumbaga sa English. Sana mas madali lang para makapasa. Yes, sana nga, Ma'am Donna. So, yun lang naman ang wish namin mga coaches, no? Makapasa kayo lahat sa civil service exam. Pero hindi talaga siya madali, no? Kasi mataas ang passing rate, ang passing score 80. So, good luck po. Galingan yun. Just do your best. Wag po kayo mape-pressure. Parang ang national passing rate is 20%, less than, no? Less than 20%. So, sa 100 na nag-e-exam, ang pumapasa, isa or dalawa lang. Parang ganun. 10 to 20 lang. Parang ganun. So, good luck po sa inyong lahat. Okay, sagutan tong number 15. Okay, so turo ko yung shortcut dito. So, ang ginagawa, paano nga ba yun? Shortcut ni Coach Leonalyn. Kukunin nyo yung dalawang speed. Okay? Kukunin nyo yung dalawang speed, 85 at saka 75, ipagpa-plus. Tama? I-add mo yan. So, 85 plus 75, ang sagot natin dito ay 160. Tama ba? 160. Pagkakuha mo ng sum ni KPH, ang gagawin natin is eto, yung 640. Anong gagawin sa 640? 640 divided by, over na lang. Over 160. Ito yun. Laging ganyan. Okay? Huwag niyong kakalimutan yung mga methods na to, ha? Ipagpa-plus yung dalawang speed. Pag nakuha yon, i-divide mo doon sa total distance. Kung ano man distance yon. So, 640 divided by 160, cancel yung 0. 64 divided by 16, 4. So, letter D. Okay? Letter D po ang sagot. Laging ganyan, ha? Yan. Yung iba mini-mental yan, kaya naman. Sir, baka meron ka dyan sa overtaking. Walang overtaking. Yes, speed equals distance over time. Yan, pwede po yan. Ang ginawa ko na lang yung Canto style. Kasi usually, ganito yung binibigay talaga. Madali lang din naman. Sige nga, try na natin yung 16 guys. It's already 9 p.m. eh. Try nyo nga yung 16. Ayan, sige nga. Ricky and Nicole arranged to meet somewhere between their review centers. Their centers are 400 kilometer apart. If they both leave at the same time with Ricky traveling at 6 and Nicole traveling at 10, in how many hours will it take them to meet? Sige nga. Hmm. How many hours? Yan na. Anong gagawin? So, 10 kph plus 6 kph. 16.
Pag nakuha yung kph, kung babalikan nyo yung distance, laging ganon. Di ba? So, 480 divided by 6. Ah, 480 divided by 6. So, kahit 48 divided by 6 na lang. That is, ilan yun? 48 divided by 6, 8 yun ah. Tama ba? Po, coach. Ano sagot? 16? Ay, sorry, bakit 6 to? Ano ba yan? 16, coach. Divide 480 divide 16. Yan. Hindi, chinecheck ko lang kung nakikinig talaga kayo. Yan. Okay po. Yan na. Oh, at Saka din least, ako, coach, kung bakit naging 6. ngayon, alam ko nang nakikinig talaga kayo kasi parang walang sumasagot kanina eh. Yan. Kaya pala parang mali yung nasa isip ko. At least ngayon, alam ko na, nagising pa kayo, ha? Palusot. Anong lusot ka dyan? Lusot ba? 48 divided by 16, that is 3. Add mo lang yung 0. So, 30. Letter A. Letter A ang sagot, no? Yan. Seryoso mo mag-solve lahat, coach. Kaya nga eh. Ayan. Okay? Di mo, coach, maloloko. Yan. So, yan. So, kaya dapat, pag sa exam, dapat ano kayo, huwag kayo masyadong magmadali, no? Tignan nyo kanina. So, tama naman yung process ko, pero dahil careless si coach, so, nagkakamali. No? Yun yung lesson. Kaya dapat dahan-dahan. Okay? Ito yung number 15. Ngayon, syempre, may binigay akong assignment, no? So bago mag mock test bukas. Mock test niyo bukas, mag-ready. Bago mag mock test bukas, gawin niyo tong quiz. Meron tayong quiz. Anyway, ang gagawin ko na lang ganito, ibibigay ko na lang yung yung PowerPoint ko. Tapos reviewin niyo na lang. No, may quiz tayo, sasagutan niyo to. Okay lang ba? Magbibigay si coach ng quiz. Okay lang? Type nga okay lang. Okay. Okay Okay. po. Para, 'di ba? Para din naman sa inyo to, guys, no? Para sa inyo rin to. Yan. May quiz tayo dito. Ayan, no? Lalakihan ko. May quiz tayo, ha? Sa quiz, gagawin nyo to. Sagutan nyo tong 1 to 5. Pagkatapos yung sagutan to na 1 to 5, huwag nyo munang i-move. Kasi nandito yung sagot. Nagets niya? So, bago nyo i-move, make sure na nasagutan nyo yung 1 to 5. Okay? Next, after nun, meron tayong 1 to 4. Yan, may 1 to 4. Siyempre, yung 1 to 4 dito, wag nyo munang i-move hanggat hindi nyo nasasagutan kasi nandito yung sagot. Wala nang trilyon. Okay? Wala nang trilyan. Ayan, no? Ayan yung sagot. Wala nang trilyan pag minove nyo. Next, may another 3 ulit. In consecutive. Sagutan nyo muna to. Tapos nandito yung sagot. Yan. Okay? Tapos, meron tayong age problem. Yun nga lang, ang age problem dito, walang choices. So, hindi kayo makakapag-trial and error. Try nyo na lang din. No? Solve na lang. Solve nyo na lang. Ayan. Andiyan naman yung answer key. Ayan. Oy, naku, nakikita nyo kaagad. Yan. Yan. Kompleto yan. May work problem. Ayan, nandito yung sagot. Ayan. Basta mag-review kayo. Okay? Kasi alam ko hindi enough yung pinagagagawa ko. So, for sure, bukas, limot nyo na to. Okay? So, mag-review. Then, tomorrow, parang 7 p.m., i-open po ng admin yung ating mock test. So, huwag kalimutan magsagot ng mock test, no? Sino dito yung may final coaching sa iba? Alam ko may nagkasabay-sabay na yung mga schedule ng review nyo, no? So, yun lang guys. Okay lang ba mag magse-selfie si coach? Open naman tayo ng camera diyan. Minsan lang oh. Ayan oh. Para may remembrance naman. Okay lang ba? Pa-SS daw ng 7, may humahabol po. Isesend ko na nga yung buong PowerPoint eh. Sa GC eh. Ayan, yan yung 7. Ayan na. Wait lang. Magpipicture lang si coach.
Siyempre, pagka vlogger, ganyan eh. Charot lang. Hindi ako vlogger. Follow nyo muna si Prof. D. Kaya niyo ba si Prof. D? Uy, wala pa. Sa mga hindi nakakakilala kay Prof. D, meron tayong Prof. D na page. Meron tayong may YouTube din tayo. May mga libreng tutorials doon, no? Yan. Follow niyo naman si Prof. D. Ay, hindi nakikita. Ano ba yan? Yan. Sayang. Anyway, bahala na. Follow niyo ako, guys. Minsan lang, oh. 1, 2, 3, smile. Hindi kita yung iba. Ang dami natin, ah. Galing naman. Paano nangyari yun? Next batch. 1, 2, 3. Para hindi naman kita pangalan nyo, lit nyo lang ganito. So, huwag kayong mahiya. Ha? Siyempre, privacy eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, stop ko na yung recording, guys. Thank you so much sa inyong lahat. So,